Hindi matanggap ni Christopher ang sinapit ng kanyang kasintahang si Laura. Isang gabi kasi noon habang nakasakay, binabaybay nila ang daan pauwi sa bahay ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang nawala ng preno ang kanilang sinasakyan. Kaya naman ito ang naging dahilan para sumalpok sila sa isang poste at nagdulot ito ng pagkamatay ni Laura. Kahit ilang taon na ang nakalipas ay hindi pa rin ito nawaglit sa isipan ni Christopher dahil siya ang babaeng minahal nito ng lubos. Kaya naman sa labis na kakaisip ng lalaki, halos mawala sa kanyang sarili at muntik nang mabaliw sa kakaisip sa kanyang mahal. Kaya ngayon ito ang dahilan kung bakit pakalat-kalat na lamang si Christopher sa daan, umaasang sana muling bumalik ang kanyang mahal at makasama sila balang araw. Habang nasa gilid ng kalsada itong si Christopher, may isang sasakyan huminto sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung sino ang nasa loob nito dahil tented. Dad, please, rescue me right now dahil natatakot ako sa lugar, medyo madilim kasi. Stephanie, anak, calm down. I'll be there in just few minutes. Sige Dad, bilisan niyo po ha. Maya-maya pa ay bumaba na mula sa loob ng kotse itong si Stephanie. Nilibot niya ang buong paligid ng sasakyan at sa kanyang harapan ay tumambad sa kanya ang isang lalaking nakaupo habang nakatitig sa kanya. Miss, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa sasakyan mo? Ayos lang naman ako kuya. Tumawag na ako ng backup. Maya-maya lang din ay darating na dito ang daddy ko. Matagal ng panahon na sumakabilang buhay ang buhay ng kanyang kasintahan. Ngunit laking gulat niya dahil nasa kanyang harapan ngayon ang babaeng kamukha ng kanyang kasintahan. Laura? Ikaw nga. Mabuti naman at buhay ka. Mister, hindi ako si Laura. Ako si Stephanie. And beside, hindi kita kilala. Nako, pasensya ka na miss. Kamukha mo kasi yung girlfriend ko na si Laura. Pero kung hindi mo may tatanong, may kaunting kalaman din ako kung paano mag-ayos ng sasakyan. Nako kuya, maraming salamat na lang pero darating na rin ngayon yung mekaniko namin. Miss, alam mo ba, nasa lugar na ito maraming loko-loko. Kung hindi agad maayos ang sasakyan mo, paniguradong pagbistahan yan ng mga loko-loko dito. Dahil sa pag-alala ng dalaga na may mangyaring masama sa kanyang sasakyan ay napilitan lamang itong ipaayos kay Christopher. Nako ma'am, nasa radiator pa lang problema ng sasakyan mo. Kaya hindi ito nabibigyan ng lamig sa makina. Kaya ang dahilan nito kung bakit hindi ito umaandar. Pero huwag ka na mag-alala dahil ginawan ko ito ng paraan. Ganun pa man, para mas maging maayos ang sasakyan mo kung may oras ka, magpunta ka na lamang sa may car shop para mapalitan ang bagong radiator. Naku, maraming salamat mister. Tawagin mo lang ako Christopher, ma'am. Christopher, ako nga pala si Stephanie. Muli, maraming salamat. Magkano ba yung babayaran ko sa'yo? Naku, wag na. Hindi naman ako humingi ng bayad sa'yo eh. So, paano Christopher? Sa sunod na magkikita tayo, ililibre kita. Kahit anong gusto mo. Naku ma'am, isang karangalan po na muli tayo magkikita. Sige na po, umalis na po kayo. Pinaandar na ng dalaga ang sasakyan at tuloy na itong umalis. Hello Dad? Iha, pasensya ka na. Ngayon ako nakalabas ng ospital. It's okay Dad, nasa bahay na ako. May tumulong sa akin kanina, isang estranghero. Stephanie, wala bang nangyari masama sa'yo? Wala naman Dad, ayos lang ako. Malaki nga ang pasasalamat ko sa lalaking iyon. Sige anak, papauwi na rin ako. Okay Dad, hintayin na kita dito sa bahay. Sabay na tayong maghapunan ha? Samantalang hindi naman makatulog itong si Christopher, laging pumapasok sa kanyang isipan ang dalagang kaharap niya kanina, halos kamukha ito ng kanyang dating kasintahan. Buwan ang lumipas mula sa trabaho ay kasalukuyang nasa biyahe pa uwi ng bahay itong si Stephanie at tila napansin niya ang isang pamilyar na lalaki na pag-alagala sa kalsada sa kabila ng malakas na ulan. Christopher? Bakit ka napaulan? Baka magkasakit ka niyan. Ma'am Stephanie, wala naman pong nagmamahal sa akin eh, kaya hindi na ako natakot kung magkasakit man ako. Christopher, pumasok ka dito sa loob. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo, hindi ba ang sabi ko sa'yo noon kapag muli tayo magkita, ililibre kita? Kaya ito na ang panahon iyon. Sumama ka sa akin. Kumain tayo.
Ititreat kita para naman makabawi ako sa kabutihan mo sa akin. Nako ma'am, wag na po. Mahilig talaga akong tumulong sa mga tao lalo na kung may kailangan. Please, Christopher. Pumayag ka na, okay? Pero ma'am, marumi po ang suot ko. Nakahiya naman pong sumama sa inyo. Isa kang magandang dalaga, baka naman pagtawanan nila tayo. Christopher, who cares? Sino ba sila? Wala nang nagawa pa ang binata. Nagtungo na ang dalawa sa isang mall. Pinilhan ng bagong kasuotan itong si Christopher at matapos noon ay dumiretso naman sila sa isang salon para ayusan ang binata. Nako, Christopher. Tingnan mo sa likod ng mahabang buhok at balbas mo. Nagtatago ang gwapo mong itsura. Para ka palang artista. Naku ma'am, dapat hindi nyo na ginawa ito kasi napagastos lamang kayo. Christopher, relax ka lang. So tara, medyo nagugutom na tuloy ako sa pag-aayos natin. Ang mas mabuti pa ay kumain muna tayo. Ma'am, maraming salamat po sa tulong mo. Isang simpleng tulong lamang ginawa ko sa iyo pero ang balat nito ay sobra-sobra pa. Christopher, talaga bang wala ka ng pamilya o kamag-anak man lang? Ang totoo Ma'am Josephine, wala nang mga magulang ko. Oo, may kamag-anak ako pero nasa malayong probinsya. Pero hindi ko naman sila kilala. Kaya mas mabuti pang dumito ako sa kali tumira. Kung ganun, Christopher, kung ayos lang sa'yo, tutulungan kita. Bakante kasi yung luma naming bahay. Pwede kang tumira doon. Naku ma'am, bakit mo ito ginagawa sa akin? Gusto ko lang tumulong sa'yo, Christopher, sa mga taong matulungin sa kapwa. Inihatid na nga ng dalaga ang lalaki sa dati nitong bahay. Malaki ang pasalamat ni Christopher sa tulong na binigay ng dalaga. Mula sa trabaho ay lagi dumadalaw itong si Stephanie sa dati nitong bahay para makita itong si Christopher. Sino ba naman ang hindi dadalaw kung naroon ang gwapong binata? Ngunit napapansin ito ng kanyang ama kung bakit ito 10 oras ng gabi na uwi. Stephanie, sabihin mo nga sa akin, may tinatago ka ba? Dad, wala naman po akong tinatago sa inyo. Kung wala, bakit umalis ka na hindi ko alam? Dad, it's a part of my job. Kaya lagi akong ginagabi. Ngunit hindi tumitigil ang dalaga hanggang sa nahulog na nga ang loob nito kay Christopher. Isang araw noon, malaki ang pagdududa nitong si Dr. Edward. Kaya naman para mahuli ang sekreto ng kanyang anak ay palihim niya itong sinundan. Laking gulat ng ama dahil may kitagpo itong lalaki at ito pa mismo sa kanilang lumang bahay. Sinasabi ko na nga ba, Stephanie? Anong kalukuhan to? Bakit may lalaki dito nakatira sa bahay natin? Sino siya? Dad, siya nga pala si Christopher. Yung nabanggit ko sa'yo noon, yung tumulong sa akin nung nasira ang aking sasakyan. Stephanie, dahil lang doon, pinatira mo siya dito sa bahay natin? Anong meron sa kanya? Look, wag mong sabihin na may gusto ka sa kanya. Stephanie, mahiya ka naman sa pamilya natin. Magagusto ko sa isang walang pinag-aralan. Palayasin siya dito sa bahay natin at ikaw, umuwi ka na at mag-usap tayo doon. Ikaw lalaki ka, get out of this place. Isa ka lamang basura na kumakapit sa anak ko. Samantalang naunang lumabas itong si Dr. Edward. Stephanie, tama ang daddy mo. Para akong isang kuto na dumidikit sa kalabaw. Ibig sabihin noon, para tayong langit at lupa. Christopher, magtapat ka nga sa akin. Kahit kaunti naman siguro, may gusto ka rin sa akin, hindi ba? Stephanie, alam mo, nung hindi pa tayo nakikita, parang walang utungan ng buhay ko. Pero ngayon, naamin kong nagustuhan na rin kita. Stephanie, mahal kita. Kaya sundin mo na lamang ang kagustuhan ng daddy mo. No, Christopher. Malaki na ako. Nasa tamang pag-iisip na ako. Oo, malaki ang utang na loob ko kay Dad. Pero paano naman yung nararamdaman ko? Please, Stephanie. Umuwi ka muna sa inyo. Ganyan ka ba talaga, Christopher? Pinaglaban na nga kita. Ikaw naman itong parang pagong na urong sulong. Umiyak na lumabas ng bahay itong si Stephanie
at sumakay na sa kanyang kotse samantalang naiwan naman ang binata. Naguluhan tuloy itong si Christopher pero nanaig pa rin ang pag-ibig niya sa dalaga. Gusto niyang habulin ang dalaga ngunit wala na ito sa labas ng bahay. Hindi niya alam ngayon kung paano matutuntun ang dalaga. Mabuti na lang at sa lumang bahay ay may nakita siyang isang notebook at nakasulat roon ang kanilang home address. Kaya naman nilakad ni Christopher ng ilang kilometro ang bagong bahay ni Stephanie para pagtapat sa kanya ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Samantalang gabi na noon, magkasunod lamang na dumating ang mag-amang doktor. Dad, nasaan ka? Can we talk? Hinanap ni Stephanie ang ama sa kanyang kwarto ngunit wala ito doon. Nagtungo rin ito sa kusina ngunit wala rin. Kaya naman nagtataka ang dalaga dahil nakapark naman ang kanyang kotse. Huli niyang pinuntahan ang comfort room. Doon siya nagimbal sa nakita. Nakatali kasi ng lubid ang kanyang ama habang nakapiring ito. Dad, sino may gawa nito sa'yo? Stephanie, pinasok tayo na magnanakaw. Mabuti na lang at wala silang nakuha sa atin ni isa. Saan mo ba nilagay ang mga kwentas ng mami mo noon? Dad, tinago ko doon sa ilalim ng kama niyo. Mabuti na lang anak at tinago mo yon. Aba. Tingnan mo nga naman kung sino ang dumating. Ang anak ng doktor. Mga pare, narinig nyo naman sinabi ng babae, di ba? Nasa ilalim doon ng kama. At ikaw miss, huwag mong subukang pumalag dahil walang pinipili ang balang baril ko. Mga walang hiya kayo! Ang sasama ninyo! Wes, tumahimik ka. Kung gusto mo, unahin natin daddy mo. Kung sa bagay, doktor naman siya, hindi ba? Kayang-kaya niyang gamutin ang kanyang sarili. Ano pa bang nagawa namin sa inyo? Bakit nyo kami ginaganito? Miss, ikaw, wala kang kasalanan. Pero ang daddy mo, malaki ang kasalanan sa amin. Dahil sa kanya, namatay ang mag-ina ko. Akala ko ba doktor siya? Nagagamot siya na may sakit. Pero bakit hinayaan lamang niya ang mag-ina ko? Dahil ba sa wala kami sapat na pera? Totoo nga sabi nila, karamihan sa mga doktor mukhang pera. Itali ang dalawang yan at huwag yung hiya makatakas. Yes boss. Alam niyo, kung tutuusin, ang perang ito, ang mga alas na ito ay kulang pa para maging kabayaran sa buhay ng mag-ina ko. Kaya, sigurado, ang bomba na to, ilang segundo lamang, boom. Tapos kayong dalawa. Tara na, umalis na tayo dito. Maawa po kayo sa amin ni Daddy. Please, pakawalan nyo kami. Anak, sorry kung pati ikaw nadamay. Sorry kung pati ang kagustuhan mo ay palagi kong pinipigilan. Dad, wala na. Huwag na tayong magsisihan. It's the end. Hanggang dito na lang tayo siguro. Ilang minuto pa ang nakalipas, may isang lalaking lumapit sa kanila. Christopher! Tulong! Dali! Bago pa masumabog ang bomba! Huwag kayong magalala. Sasakapin kong mapahinto ang timer ng bomba na ito. Christopher! Tumawag ka na lang ng bomb squad! Stephanie, wala nang oras para maghintay pa tayo ng mga pulis. Ako nang bahala dito. Kahit paano ay meron akong experience pagdating sa mga wiring dito. Lahat kabado sa magiging resulta. At kung hindi ito magiging matagumpay, maaring lahat sila ay mawala. Problem solve. Ay, mabuti na lang. Lahat ay nakahinga matapos tumigil ang timer. Maraming salamat, Christopher. Mabuti at nasundan mo kami dito. Stephanie, Doc, kailangang mahuli ang gumawa ito sa inyo. Huwag kang mag-alala, Christopher. Dahil may nakaabang namang CCTV camera. Paniguradong makukulong ang mga iyon. Ilang araw matapos ang pangyayari, nireview ang kamera. Napag-alaman nilang isang paghihiganti ang motibo doon at dahil iyon sa pangyayari sa ospital na mag-ina. Kaya naman nahuli na rin ang may pasimono nito. Kumalat ito sa buong social media ang pagsagip ng doktor at ang anak nito. Ngunit ang mas lalo nilang ikinagulat kung sino ang totoong sumagip sa kanila. Walang iba kundi ang palaboy sa daan sa loob ng ilang taon. Ang milyonaryong si Christopher Sandoval na nagmamay-ari ng isang sikat na car company. Dahil kasi sa pagkawala ng kanyang kasintahan noon mula sa aksidente, halos gumuho ang kanyang mundo na halos pag-alagala na lamang sa kalye dulot ng matinding lungkot na kanyang naramdaman. Mabuti na lang at dumating sa kanyang buhay itong si Stephanie, kaya naman nanumbalik ang dating Christopher. Hindi ito inasahan ni Dr. Edward. Labis ang kanyang paghingi ng tawad sa binata
at sa kanyang anak sa mga maling nagawa nito sa kanila. Na-realize ng doktor na hindi agad-agad husgahan ang mga taong nasa paligid nito dahil may panahon na husgahan ka rin nila sa mga bagay na hindi maganda. Kasalukuyan nakabalik na itong si Christopher sa negosyo matapos naka-move on sa lahat ng bagay. Samantalang tuloy na ngang naging sila ni Christopher at Stephanie. Wala nang nagawa si Dr. Edward kundi pumayag na lamang. Dahil pagka ang puso na ang magdidikta, hamakin ng lahat, masunod lamang sila. May mga bagay na dapat nating i-let go. Kung may mga taong nawala, sa hindi inasahan, may bigla din itong darating. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking channel. Abangan po natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat at paalam.